Hello, good evening guys. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel, Chills Reality TV. Bago pa tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutan na i-subscribe ang channel ko at i-like ang video na to guys. Yan lang ang the best natin magawa, ang pag-like at ang pag-subscribe. Kasi guys, ngayon guys, meron tayong pag-usapan. Ang NCEC nag-launch na ang ceremonial launching of the Digital National Senior Citizens ID. Nag-launch na sila sa Digital National Senior Citizens ID. Na-activate na nila, kaya pwede na tayong mag-register sa eGov. Pero bago mag-register, mag-download muna tayo ng apps na eGov PH. eGov PH para doon tayo register. Kasi kailangan natin mag-register dahil para makapag-avail tayo sa mga benefits sa senior citizens guys. Marami tayong makakuhang benefits dito. Marami tayong ID na. Sabi ng iba, bakit pa mag-download? Kasi marami na daw ID. May PhilHealth, may senior citizens, may national ID, at kung ano-ano pa yung mga ID. Pero guys, hindi naman problema kung meron na tayong mga ID. Kailangan lang talaga natin mag-register sa eGov PH para makaabil tayo sa mga benefits, kasi yun ang gamitin natin, ang ID natin sa NCEC, yung digital ID. Yun ang gamitin natin pag-claim sa mga benefits. Sabi ni meron dito, basahin, magagamit ka lang, manghiram sa mga patulong sa mga kakilala o kaibigan. Kasi mahirap talaga kapag wala kang cellphone, walang wifi, tapos walang kailangan mag-register ka, meron kang sariling cellphone, sariling SIM card, meron kang email address para madali mo lang ma-access. Kasi kapag nakigamit ka lang, hindi mo yung cellphone, hindi mo madaling halimbawa nasa malayo yung may-ari ng cellphone, hindi mo magamit kasi nahiram ka lang. Kailangan talaga i-screenshot na lang, kahit na email ng may-ari ng cellphone ang gamitin, okay na yun, email, hasta pati mga cellphone number. Pero kung magagamit ka, yung sa mga kamag-anak mo lang or sa anak mo para madali lang magamit. Huwag na makigamit siguro sa ibang tao kasi hindi mo alam kung umalis sila at di mo na sila makita, di mo na
access ang yung e-gov PH. Kailangan mga kamag-anak lang, yung mga malapit lang, mga yung anak. Meron ka namang anak siguro na may cellphone. Sa anak mo na lang na cellphone. Email na rin nila. Tapos, para mag-login, ang gamitin mo, yung MPIN, kailangan sulat mo para di makalimutan. Pag nag-login ka, yun ang gamitin mo. Kasi kailangan pag nag-login ka sa eGov PH, meron kang MPIN na 6 birth date mo. Kung anong buwan, anong araw at year para di mo makalimutan. Or mag-set ka ng 6 na number. 6 na number na ikaw lang ang nakakaalam. Para ikaw lang ang makalagin. Oh. Kapag makalimutan mo ang MPIN, 6 na number or 6 na number yan, MPIN. Pag nakalimutan mo, hindi ka na makalagin. Kaya kailangan mong itago yung MPIN na 6 numbers. Kailangan may ilista tapos itago para pag nag-login ka, yun ang gamitin yung pag-login. Yan guys. Inilunsad ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, Department of Information and Communication Technology, DICT, ang Digital National Senior Citizens ID ngayong Biyernes 15 Agosto 2025 sa pamamagitan ng eGov PH app. Layunin ng inisyatibong ito na gawing mas madali ang pag-access ng mga nakakatanda sa mga serbisyo ng pamahalaan, diskwento o discount at health services nang hindi na kailangan pa ng mga pisikal na dokumento. So, kailangan talaga guys mag-register sa eGov PH para maka-access ka sa mga serbisyo sa pamahalaan, mga benefits ng senior. Tulad ng mga discount, mga health services na di na kailangan ng mga ibang dokumento. Ang ilang paglilinaw tungkol sa inilunsad na Digital National Senior Citizens ID. Huwag magpahuli sa mas pinadali na pag-access ng mga serbisyo, diskwento at health services para sa nakakatanda. Ito ang opisyal na digital na bersyon ng inyong Senior Citizens ID. Opisyal na digital na bersyon. Kaya hindi na kailangan pa na magdala ng physical na dokumento. Hangad po namin ang inyong kaginhawaan. Okay guys. Kailangan gawin nyo na para maka-access kayo sa mga serbisyo. Tulad ng mga discount, mga health issues, at iba pa. Huwag daw magpahuli sa mas pinadali na pag-access. Huwag tayong magpahuli. Kailangan gawin na agad para maka-access sa Digital National Senior Citizens ID. Yan guys. Yan, nakita ang mga ID Ang ID na National ID, Senior Citizens, nandyan, makita na.
Una, ano ang Digital National Senior Citizens ID? Ano daw ang Digital National Senior Citizens ID? Ito ang opisyal na digital version ng inyong Senior Citizens ID. Opisyal na digital version ng iyong Senior Citizens ID na maaaring i-access gamit ang eGov.ph app sa inyong smartphone or mobile device. Layunin nitong gawin mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawa ang pag-verify ng inyong senior citizens privilege saan ka man naroroon. Number 2, paano ko makikita ang aking digital senior citizens ID? Paano daw nyo makita ito? Buksan lamang ang eGov.ph app sa inyong smartphone. Kung ikaw ay 60 taong gulang pataas at may national ID, automatikong lalabas ang inyong Digital National Senior Citizens ID sa app. Pag binuksan mo daw ang eGov.ph at mag-login ka sa pamagitan sa 6 numbers na iyong MPIN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. Or ano, number, basta mga number, 6 na number. Tapos, itago mo yung number para di mawala, di makalimutan. Mas mabilis at mas madali. Gamit ko pa rin ba ang aking physical card? Parehong tanggap at valid ang physical at digital senior citizens ID. Maaring gamitin ang alinmang depende sa inyong sitwasyon o kaginhawaan. O magamit pa daw yung mga ID nyo. Halimbawa yung senior citizens ID, magamit nyo pa rin yan. O number 4, saan ko maaaring gamitin ang digital senior citizens ID? Magagamit ito sa lahat ng lugar at establishmentong tumatanggap ng opisyal na senior citizens. Magamit daw ito sa lahat ng lugar. Kung saan ka man naroroon, magamit yun. Tumatanggap ng... asa na yun? Sa... kabilang ang 20% discount at VAT exemption sa mga produkto at serbisyo. Public transportation, bus, jeep, train at iba pa. Pagbili ng gamot at medical services, iba pang benepisyo ayon sa batas. At panglima, ligtas ba itong gamitin? Ang eGov.ph app ay gumagamit ng secure at encrypted technology para protektahan ang iyong personal na impormasyon. Mahigit na paalala na huwag ibahagi ang iyong login details sa ibang tao. Huwag ipaalam o taguan mo lang yan. Sa sarili mo lang yan. Huwag ipangbigay sa iba. Para hindi ma-access ng iba ang iyong eGov.ph. Siguraduhin official na eGov.ph app ka lamang mag-access. Okay. Pang-anim, may bayad ba ang pagkuha ng Digital Senior Citizens ID? Libre ang Digital National Senior Citizens ID. Hindi ito required lalo kung may physical ID na. Libre daw ang Digital National Senior Citizens ID, walang bayad. Hindi ito required lalo kung may physical ID na. No. Walang bayad ang pagkuha kasi sa cellphone mo lang i-access. Kung may cellphone ka doon, mag-download ka lang ng apps na eGov.ph doon. Pag-register ka na doon. Tapos pag na-approve na yung registration mo, ma-access mo na. At walang bayad kasi
Ano lang, sa cellphone naman yun kinuha. Hindi naman yan kailangan ano pa sa iba. Ikaw lang may alam. Oh. Pang-7, kailangan ko bang mag-register para makuha ito? Kung may existing record na sa LGU, kung may existing record na daw sa LGU at valid ang iyong Senior Citizens ID, automatic na lalabas ito sa eGov.ph. eGov.ph. Kung hindi pa naka-update ang iyong impormasyon, magtungo sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs, USCA, para sa verification. Kung hindi pa daw na-access, hindi pa na-update ang iyong impormasyon, magtungo sa Office of the Senior Citizens Affairs or sa USCA. At pang-8, paano kung mali ang impormasyon sa digital ID? Paano daw kung mali? Ito, makipag-ugnayan sa inyong USCA upang maitama ang iyong data. Siguraduhin na dala ang iyong physical Senior Citizens ID at iba pang kaukulang dokumento. Yan guys. Magpunta lang daw sa USCA at itanong doon para maitama ang mga mali kapag mayroong mali. Parang mali, mga spelling, mga address, kung ano ang kulang. Pang-siyam, maaari bang gamitin ito kahit wala akong internet? Maaari ba nang gamitin kahit walang internet? Kailangan ng internet para ma-access at ma-update ang iyong digital national senior citizens. Gayon pa man, pwede mong i-screenshot pwede daw i-screenshot ito at ipakita kung kinakailangan basta malinaw at updated ang detalye. Pwede i-screenshot ang ID para yun na lang ang ipakita. Basta malinaw lang pagka-screenshot, mabasa. Pang-10, pwede bang gamitin ng pamilya ito ko ang digital senior citizens ID ko para sa discount? Ang sagot, hindi. Personal at non-transferable ang digital national senior citizens ID. Ipinagbabawal ang paggamit nito ng ibang tao. Hindi daw pwede magamit sa iba. Ikaw lang talaga mismo may-ari ang makagamit. Ito, pang-10. 10. Yun lang guys. Yun lang, at sa sunod, kung meron pang mga update, sasabihin ko lang. Yan nga, yung mga ID. Kapag nag-login ka, makikita mo na ang mga ID dyan. Kung ilan ang mga ID mo, lalabas yan dyan. Makita mo. At i-screenshot mo lang para yun ang ipakita nyo kung sakaling hahanapin. Kapag nag-claim ka. Tapos, kung pwede, palaminit para di masira, pwede rin. Yan guys. Hanggang dito na lang tayo. At sana naintindahan ninyo ang lahat na sinasabi ko. Kaya, good night na guys. Sana naka-contribute ako ng mga kaalaman para malaman din natin kung ano na ang mga update sa tungkol sa national ID, digital ID. Kaya guys, sa sunod, usap pa rin tayo